Hello guys! Welcome everyone! Welcome to my YouTube channel, Juliet Explorer Vlog. Hello guys! Ang explore natin ngayon ay kasi naglalakad ako ng aso. So, explore ko yan dito din guys ha. Salamat po! Ito yung bagong paggawa ng ngayon guys. Ng mga bilya dito, bilya. Pwede na ako maglakad dito kasi hindi na siya mainit. Hindi katulad yung dating sobrang init guys. Ngayon, okay na siya. Minsan kasi ayoko maglakad dito kasi sobrang init. So ngayon okay na siya. Ito yung bagong patayo na mga building, mga bahay. Pero noon ito guys, dagat ito. Dagat ito noon. Doon ko natatandaan ko doon yung dinadala ko yung mga aso ko doon noon, tapos naliligo kami sa baybay. Ngayon wala na oh. Puro mga building nang makikita mo dito. Tapos yung dagat noon doon, naging highway na siya oh, doon. 10 years ago. So ito na lahat. 11 years na lang. 11 years ito na lahat. Ang yari dito sa area na to nga noon ay puro dagat lang noon. Ngayon na siya, ganito na siya, puro building na siya. Yun dagat yun talaga siya doon, oh, doon sa gilid doon. Sobrang layo na yung dagat. Diyan ang lapit-lapit yung dagat diyan. Noon yung may na yan, colorful nga building. Ngayon wala na. Naging highway na yan siya dyan. Ayun, naging highway na talaga. Papuntang Dragon City. Dragon City to Manama. Ayan, dyan yung daanan dyan. Talaga. Sobrang layo. Yan, parang tingnan mo ay ang lapit. Pero sobrang layo. Dyan ako palagi noon guys. Yung dagat. Dagat yan siya noon eh. Pati dito, dagat ito. Ito nakapaligid dito. Dagat dito noon eh. Tapos yan, 11 years ago, ito na. Dala-dala ko yung aso ko dyan noon. Naliligo ako sa tabi ng sa tabi ng sa gilid ng baybay. Tapos may dyan, may paliguan dyan.
ng mga bata. Tsaka may palaruan din. Ngayon wala na. Ganyan na siya guys. No, puro mga struktura na siyang nakatayo. Ang layo na ng dagat doon na sa pinaka tinambakan kasi nila ng tinambakan ng ng mga buhangin, bato, kaya yan. Actually guys, yung yung explore ko lang dito, ha. Doon banda dyan ay airport. Malapit kasi kami sa airport. So 5 to 10 minutes lang kung hindi traffic. Ay airport na talaga. Diyan yan yung na yan. Doon guys. Yan sa dulo na yan. Airport na yan talaga. Yan ang daanan talaga. Tapos yan restaurant yan, ginawa nilang restaurant. Dati na yan talaga yung restaurant na yan dyan. Pero mataas yan guys, mataas. Mataas yan, tinambakan lang nila. Dito noon, dagat talaga yan ito noon eh. Yan. Ngayon na, wala na. Doon, ang layo, sobrang layo na yung dagat doon guys. Doon na. Tapos naging highway na rin yung gilid ng baybay. Yan. Samantalang noon, dagat talaga dito as in. Alam nyo guys, ito kasing Barin guys. Maliit lang ito. Bansa ng Barin. Barin City, Kingdom of Barin. Maliit lang to siyang maliit lang to talaga siya. Kumbaga, isla lang itong maliit guys. Katabi lang ito ng Qatar. Mas malaki pa nga ang Qatar kaysa dito sa Barin. So, ang kwento niyan ay gustong sakupin ng Qatar itong Barin. Kasi, ayan guys, so yung aeroplano. Kasi malapit na yung dyan. Dito yung daanan ng aeroplano eh. Noon kasi guys, kaya magkalaban yung, alam nyo bang, yung Barin at saka Qatar, hindi sila nagkakasundo guys. Oo. Gusto ng ibang alam nyo bang, ang magkakasundo lang dito ay Saudi at saka Barin. Kasi ganito yon. Alam nyo bang gusto nilang lagyan ng daanan ang Barin to, para shortcut daw, Barin to Qatar. Pero 'di ba? May kasi may pagkaanuhan ito, hindi sila nagkakaintindihan itong Barin at saka Qatar. Noon daw kasi gustong sakupin yung Qatar itong Barin kasi maliit nga isla nga ito guys. Isla daw ito noon yung Barin. Ang ganyan ang kwento niyan. Isla yung Barin. Kaya gustong kunin ng Qatar kasi ang Qatar ay pinakamalapit. Tapos ang ginawa nila guys, bang binibuild nila ba yung tinambakan nila ng kaya lumawak itong Barin. Lumawak itong Barin kasi tinambakan nila ng tinambakan ng mga bato, ng mga ganon guys ang nangyayari. Tapos may hanggang ngayon wala pa yatang kadugtong na ang sabi nila gagawan daw ng kalsada papuntang Qatar, shortcut, parang shortcut daw. Pero ewan ko kung tutuloy yung kasunduan nila kasi noon pa yung narinig ko ng ganun. Pero sabi nila ayaw daw ng Qataris. Pero di ko lang alam ngayon kung okay na yung sunduan nila. So yan ang narinig ko dito bilang residence ko dito nga 11 years. So yan ang sila ngayon kasi Saudi talaga at saka Barin ang nagkakaanuhan dito guys. Saudi at saka Barin dikit talaga dito ngayon. Ayan, Saudi at saka Barin yan may na sila, malawak yung daanan at pinapatibay pa nila at pinapalawak. Yan ang samahan
Saudi at saka Bahrain. Kasi ang lapit-lapit lang din. Pero ang pinakamalaking ano talaga guys, yung Saudi. Kasi tatlong city yung tatlo or ano, Dammam, Riyadh, Jeddah. Tatlo pala siya. Parang ano, tatlo yung city nila, ganun. Ewan ko kung city ba yung Dammam. Kasi malapit lang dito yung Dammam kaya lang siyempre dadaanan nila ng sasakyan. Medyo malayo-layo din. Galing dito hanggang Dammam 3 to 4 hours yung biyahe ng car. Kasi yung amo ko taga Saudi talaga siya. So sinabi niya 3 to 4 hours daw papuntang Dammam. Galing dito sa Bahrain. 3 to 4 hours kung matraffic. Pero kapag Bahrain to Riyadh, pag nagka-car sila guys, medyo din, mga hanggang 6 hours, ganun, 5 to 6 hours ang biyahe sa sasakyan. Pero yung pinakalas sa Jeddah, siguro abutin ng 6 to 7 hours pag sa car. Pero pag sa airplane naman, madali lang. Siguro sa airplane 1.5 hour lang o kaya 2 hours siguro. Kasi malapit lang yan dito Pero dahil sa traffic, sa maraming sasakyan, kaya ganun. Medyo matagal-tagal din. Andyan kasi yung airport guys. Marami ng mga strukturang pinatayo nila dito. At saka yung mga bahay nila guys, ganito lang talaga yung mga bahay nila dito. Ayan. Hindi katulad ng di ba? Mga 2 story, 3 story lang talaga yung bahay nila dito. Iilan na lang yung mga bahay dito. Sobrang haba yung parang sa Hong Kong. Walang mahabang po dito building. Mayroon doon sa city, mayroon yata mga 15 floor, pero lang siya yun bang ng royal. Hindi katulad sa yung ibang bansa nga sobrang taas ng building. Parang ganito lang lahat talaga yung mga bahay nito. Ayan. Alam niyo ba guys, yung sabi nila noon nga once nga nagka-tsunami dito guys, talagang as in lulubog talaga yung mga bahay. Kasi walang dito, plain lang talaga yung lupa nila dito, walang bundok. Ayan, wala ding mga kahoy. Yan. Once nga mangyari yung sinasabi nilang tsunami dito, iwan ko lang kung saan kami pupulutin. Pero yung lundol dito, hindi ko alam kung lilindol ba dito kasi sa tagal ko na dito, hindi ko pa naman at saka sabi nila, once nga yung lupa daw ay yung ginawa nila, yung bang tinambakan nila ng tindambakan, ganon. Hindi daw maglilindol. Pero hindi po natin alam yun kasi si Lord lang po ang alam nun, nakakaalam. Kasi syempre kahit sabihin natin hindi maglilindol, kung si Lord na ang gumalaw talaga, dahil gusto niyang magbawas ng mga tao dito sa mundo, lalo na pag yung mga tao ay masasama na, so ganun talaga. Hindi naman natin maano kasi tingnan nyo sa Amerika. O diba? Yung lawak-lawak ng sinunog doon. Kasi inonsulto nila si Lord. So ganyang mga bagay guys. Kapag si Lord na talaga ang pag-usapan sa mga ganyan, talagang
Siyang nakakaalam sa lahat kung anong mangyayari dito sa mundo natin at ibibigay niya nga kaparusahan po sa ating bansa. No? So, ang gagawin lang talaga natin guys ay ayan, mag-pray lang tayo para sa ating kaligtasan sa araw-araw. Kasi ang buhay ay yung buhay natin ay napaka-iksi talaga guys, no? Tsaka si Lord talaga nakakaalam ng buhay natin dito sa mundo. Kasi nga, sabi nga nila guys, di ko alam kung alam nyo rin, basta ako, para sa akin, tayong mga tao dito sa mundo, may iba't iba tayong may iba't iba tayong katayuan sa buhay, ganon dito sa mundo. So ganun din si Lord, may iba't iba tayong papel sa kanya guys. Kung naniniwala kayo doon sa na yon, sa kasabihan nga tayo mga tao dito sa mundo nga gawa ni Lord, may sarili tayong papel. Kumbaga, may sarili tayong libro nga parang parang ganyan, nag-i-eskwela din. Kung talagang hindi ka nagpo-focus sa buhay na buhay mong maging mabuti kang tao, ay syempre bagsak ka, 'di ba? Bagsak ka kay Lord. Ganon. Hindi niya 'yun i-check. Ayan guys. Pero kapag habang nabubuhay tayo dito sa mundo ng mga tao, so dapat yung gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, ganon guys, para siyempre alam ni Lord yan. Siyempre bawat isa sa atin, naniniwala akong may libro tayo guys, may book tayo sa kanya na kasi halimbawa hindi natin alam yung buhay natin kung sakali man, kasi pare-pareho lang naman tayong mawawala dito sa mundo. Wala naman sigurong maiiwan dito, no? Siyempre, tayo ay tatanda. Hindi yung may maiiwan dito, mga na lang, for third generation, fourth generation, gano'n na lang ang maiiwan dito guys, no? So, habang tayo ay nandito pa sa mundo at nabubuhay tayo dito, dapat natin ituturo sa mga hindi pa nakakaalam, lalo ng mga kabataan, ang magandang gawain habang tayo ay nabubuhay. Yan ay gustong-gusto ni Lord yan talaga. Kung sakaling masama yung gawain mo dito sa mundo, siyempre hindi ka papalagpasin ni Lord. Halimbawang sa takda ng iyong pagkawala dito sa mundo, siyempre titingnan niya yung libro. May pangalan ka doon. Sabihin niya, nandito ka. Anong nagawa mo doon sa lupa? Ganon, di ba? Anong magandang nagawa mo sa lupa? O anong may sasagot mo? Di ba? Wala kang may sasagot kasi nga wala kang magandang ginawa dito sa mundo natin, kundi pangungutya, pang-aapi, ayan, pangdadaya sa kapwa mo, yan, yung mga magnanakaw, di ba? Tapos magaling ka pang mangba sa kapwa, ganon ang isasagot mo doon, di ba? Hindi naman pwede. Tsaka kahit sabihin mo kay Lord nga, maganda ang ginawa ko doon Lord sa lupa, ganon, di ba? Siyempre hindi ka naman pwede magkasinungaling, baka sagutin ka pa ni San Pedro nga, pati pa naman dito nagsisinungaling ka. Huling huling judgment mo na nga ito sa buhay mo, pati pa naman dito magsisinungaling ka. Nakikita lahat ang mga galaw mo, di ba? Sasabihin nila yon, nakikita ang mga galaw mo dito sa mundo, kaya wag ka na magsisinungaling. Di ba? Wala ka nang magagawa nun. At saka hindi mo na dapat
hindi mo na mababago ang sitwasyon na yon, kasi wala ka nang buhay, kaluluwa lang yung kaluluwa mo na lang ang kinakausap ni San Pedro kaya ni Lord, di ba? Yung mga tauhan ni Lord, yan ang kumakausap sa iyo. Nagsisinungaling ka, pati dito nagsisinungaling ka, hindi ka nagsasabi ng katotohanan, di ba? Ganon, anong masasagot mo doon sa kanila? Di wala. Ay, saan ka mapupunta? Sa impyerno. Ganon. Pero yung maganda talaga yung gawain mo dito sa mundo habang nabubuhay ka. O kaya kahit ngayon, di ba? Kahit ngayon hindi maganda yung gawain mo. O mga ano ka dyan, halimbawa magnanakaw ka dyan, o kaya mga yung nagkikriminal ka, di ba? Dapat anuhin na, baguhin na, at saka i-surrender na sa Panginoon ang mga masasamang gawain. At saka ayan, ipagdasal na patawarin. Siyempre si Lord magpapatawad yan, no? So sabihin niya, sige, dapat yung magpapatawad ka naman ay nasa bukal ng kalooban mo, kasi alam nila yan, alam ni Lord yan, yung mga ginagawa mo tsaka pagsisinungaling. Tsaka nakikita, ilang sabi ko nga sa inyo, dito sa mundo, bawat isa sa atin ay may libro tayong nakalaan para sa atin, diba guys? May libro talaga tayong nakalaan yan para sa atin. Doon lang titingnan ni Lord kung anong magandang nagawa natin dito sa mundo. Naano nyo ba yung iba nga namamatay bigla sa aksidente o kaya sa kahit anumang dyan, pero hindi pa sila ready, guys, ganon. Naano mo yun, nga maraming nagmumulto dyan. Kung naniwala kayo, hindi, no? Para sa akin, naniniwala talaga ako nyan. Iwan ko lang sa iba. Kasi, di ba guys, yung iba, nagmumulto sila. Kasi nga, hindi nila tanggap yung kamatayan nila, guys. At saka, hindi pa sila ready. Kaya, bumabalik sila sa lupa. At saka, yung huling judgment nila, ayan, hindi sila ready nga, kumbaga yung buhay pa sila, wala silang magandang nagawa at hindi nila ready nga nagpatawad, o kaya kaya minsan yung ibang mga espiritu, guys, sinasakop ni demonyo. Kaya yung ibang mga espiritu ay ayan, yung nagmumulto sila pabalik-balik, kasi yung iba dyan, guys, totoong mga spirit ng mga tao yan, pero sinasakop lang ni demonyo, inuutusan ni demonyo, di ba? Inuutusan ni demonyo yan, guys, kasi nga yung iba hindi nakakatawid, kasi kinulong sila ng mga demonyo. Kasi nga siyempre hindi sila basta-basta makatawid, guys, dahil sabi ko nga sa inyo, tayo kapag mamamatay na talaga yung isang tao, lahat naman tayo mamamatay, di ba? Wala namang talaga, kasi yung katawang lupa lang naman natin ang nandito sa mundo. Pero ang kaluluwa, guys, ay hindi yan namamatay, guys, ha? Ang kaluluwa ay hindi namamatay. So ang katawang lupa lang natin ang mamamatay talaga dito sa mundo. So ibig sabihin, may huling judgmental, may huling tayo, guys, judge doon sa kabilang buhay. Judge na mga espiritu nga sila ay ayan, katulad din sa atin, no? May mga judge din tayo dito, ikukulong nila yung mga nagkakasala, ganon, di ba? Ganon. Pero pag wala kang kasalanan, siyempre bibitawan ka nila. Ganon din si Lord. Once nga wala kang kasalanan, guys, at saka malinis yung malinis yung mga galaw mo dito sa mundo, nga wala kang
Siyempre, nagkakasala tayo. Wala naman perpekto dito sa mundo. Pero, lahat tayo nagkakasala. Pero, pwede nating baguhin ang natin sa pamumuhay. Pwede tayong magbago at saka magpapatawad. Ganon sa kapwa natin. Maging mabait tayo para yung espiritu natin guys ay maliligtas sa bandang huli, sa huling judgment ng ating buhay guys. Ayan, hanggang dito na lang guys ang aking video. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for watching, and salamat po sa Magic 7 sa pag-support guys ng aking channel. Salamat, bye bye.